Bata pa lang ako, nakakita na akong vagina. Kutsa, totoo yan. Kumbaga parang eto na to eh. Kung gusto ko nang patunayan sa kanya na yung landas na gusto kong puntahan, eh etong stand-up comedy. Hanggang sa, yun nga, na ano ko, na-eliminate. Iyak ako ng iyak. Oh. Yung kwento ng buhay mo, papunta ka na dun sa happy ending hanggang sa boom! Hi dreamers, this is Jerry Lee Salvador and welcome to The Pillow Talk, where dreams get unplugged. Isa na naman pong komedyante ang ating guest for today at sobrang funny niya po, napaka-bubbly, and sobrang grabe po yung self-acceptance niya. Let's all welcome Sir Nonong Balinan. Hello po! Kumusta? Kumusta kayo? Goods Maraming po. salamat, Jerry Lee. Salamat sa pag-invite sa akin dito sa Sa kama nating... sa kami nating ano na to. Nakakatuwa naman at napaka-lambot ng Comfy. ano nyo. Sobrang comfortable. Yes, welcome po. I'm glad na you like it. Sana hindi po kayo makatulog sa pagka-comfortable. Nakakaya at naglalaway talaga ako pag natutulog. Yung ano, yung actually yung pag tinignan mo yung pillow ko, ano eh, meron siya Mga marks, mga gano'n? marks na parang mga Antarctica, ganyan. Anong continent to? Mga Ganyan. kontinento. Actually, natuwa po ako kasi yung name nyo, simulan natin sa pangalan. Mm. Grabe po yung tunog. Parang pang-afam. Wow. Walter Mark. O, di ba? Parang ang ganda. Papunta ng convenience store or afam. Totoo. So, Totoo nga. so, bakit po naging Nonong ang naging pangalan nyo at hindi nyo pinanindigan yung Walter Mark? Hindi kasi bagay sa mukha ko yung Walter Mark eh. Parang siguro sa mga siguro kung yung Walter Mark kasi ayan ay pinaghalong pangalan ng nanay at tatay ko. Yung tatay ko si Waljamar at si Teresita naman yung yung nanay ko. So, nagtunog afam nga siya. Oo nga. Tapos, yun, nilagyan nila ng mark para, hindi ko alam dahil uso nga yung may mga second name. Eh, yung Nonong kasi, ano siya, yan yung tawag sa maliliit na bata dun sa probinsya namin sa Pangasinan. Ano kasi ako eh, taga Bulinaw, Pangasinan ako. Okay. So, yung para siyang yung sa ibang lugar o utoy sa ibang lugar, yung Nonong naman sa amin, yun yung mga tawag sa malilit na bata. So Na- doon na, pinanindigan nyo na hanggang sa pagtanda. Oo, tapos yung Walter Mark nga, laging inaasar sa akin na ako ba daw yung may-ari ng Walter Mark, ganon. Hindi, baka mas bagay pa nga yung pangalan Pure Gold sa akin. Hindi, joke lang. Opo, so ayun, doon pala yun, kaya Nonong na talaga. Tsaka yun na rin yung naging screen name nyo. Oo, yun na rin. Parang tinanggap, wala na, kasi dahil sumali kami sa contest, sa Paniwan at ginamit na namin yung totoong pangalan namin. So, hindi na ako nagkaroon ng screen name. Ayun. So, yung ano nga po pala, kasi akala ko, taga Davao kayo. Kasi, ang daming fake news sa internet kung Oo. ano ba talaga yung mga background nyo. Mm. Tsaka, ano ba yung work nyo, ano ba yung education nyo. So, pag-uusapan natin yan today para malinaw na talaga kung sino nga ba si Nonong or si Walter Mark Balinan. Parang tong episode ko na to, Nonong Balinan, nagsalita na! Opo. So, yun. So, family nyo naman, Mm-mm. sabi nyo po mamas boy kayo. So, Yes, ano naman oo. yung, parang, may kapatid po ba kayo? Meron. Pero sagutin ko muna yung Davao, no? Kasi Yeah. ang daming dahil yan sa Wikipedia, siguro na kita sa mga nagre-research tungkol sa akin, huwag kayong mag-rely masyado sa Yun nga. Wikipedia. Kasi inedit ng mga kung Cool sino-sino pals. ng mga cool pals. Kasi nagkaroon kami ng episode nun tungkol dun sa franchise ng ABS-CBN na meron dun na isang politician o meron dun isang parang nagbe-base yung yung research niya tungkol sa Wikipedia. Tapos sinabi namin, bakit dun sa Wikipedia? Lahat naman na-edit yun. Hanggang sa sinabi ni James, sige nga, try nyo nga dun sa Wikipedia ni Nonong. And the rest is not the history. Hindi Not the right history. Hindi na naging right history yung nangyari sa akin. Ang daming kwento yun. Isa nga yun na taga
Davao daw ako, hindi totoo yun. Dahil ako'y tubong norte talaga. Kita nyo naman sa kulay ko. Talagang ako'y purong Ilocano dahil ang tatay ko'y taga Cagayan. Tapos yung nanay ko naman taga Pangasinan. Tapos meron din doon. Ang isa siguro, alam mo kung ba't hindi ako nagreklamo na parang nababoy yung Wikipedia ko. Kasi may naglagay doon ng kasama ako sa 1995-1996 Chicago Bulls Yes. na ibig sabihin represent na ano pa bang mahihiling ko sa buhay ko? Pwede na nga akong mag-quit sa showbiz noon dahil nagkaroon na ako ng championship ring kasama sila Jordan. Pero yun nga, yung ano lang, yung kung mag-fact check kayo, huwag kayo masyado mag-ano sa Wikipedia. Mas maganda sa ganito. Oo, eto, dito nyo malalaman lahat. Dito ang totoo. Totoo yun. Kasi ito ay, kumbaga, itong interview, dito mo malalaman talaga kung ano yung buhay ng ng tao. Yes. Kesa dun sa na-edit lamang. Okay, so yun po ang pag-usapan natin. So, family nyo po? Ang family ko, tawag dito, so yung nanay ko, ang trabaho niya ay midwife siya. So yung nanay ko, sa bahay lang siya nagpapaanak kasi yung bahay namin may dalawang room na libre. So yun yung ginawang parang paanakan ng nanay ko. So minsan nagkakasabay na may dalawang mga anak, pag anong-ganon yung nanay ko. Kaya ako minsan, hindi ko naman alam na bata pa ako so ganun. Pagka minsan, pagbukas ko ng pinto, bata pa lang ako, nakita na akong vagina. Pucha, totoo yan. Vagina ng sumusuka ng anak, parang ganun, ng baby. Totoo. Ilan taon kayo nun? Siguro nakaka-throw at mga gaano ba ako siguro mga bata pa ako kasi ako yung only boy ako . So ako yung pinakamakulit sa amin. Basta parang na-trauma din ako na ano ba tong nangyayari na to? Bakit kayo nga dugo-dugo pa yun, syempre, di ba? Dugo pa. Hindi, totoo. Syempre kung ikaw na bata na walang muwang at makita ka ng ganun. Pero nakakatuwa doon kasi halos lahat ng mga tropa ko, halos lahat ng mga kababata ko, yung nanay ko yung nagpaanak. So, ang nakakatuwa din sa nanay ko noon, parang konting kwento lang na, kasi parang ginagawa niyang kawang gawa. Minsan, pagod yung nanay ko, naalala ko yun, uwi siya. Tapos, uwi yun, magkikwento siya na may pinaanak siya, kasi minsan, tinawag siya, tapos magdadala lang may isang bag yun na parang nandun lahat ng mga mga gamit niya pang paanak. Tapos sabi niya hindi daw nagbayad. Pero masaya yung nanay ko kasi never pang namatayan yung nanay ko ng iniluwal na sanggol. Actually meron akong kaibigan si Michael, pangalan niya. Ni-revive ng nanay ko kasi lumabas siya na parang 50-50. Oo. Tapos ni-revive ng nanay ko. Ayun, nilagay siya sa washing machine, pinaikot, nabuhay. Hindi. Ni-revive siya ng nanay ko. Inigop yung parang sinaction ng nanay ko. Parang yun, CPR pang baby. CPR siyang, tapos yun, hanggang ngayon, nagpapasalamat pa rin yung tropa ko na yun kasi nabuhay siya. Galing. Superhero yung nanay niyo. Grabe. Yun. Tapos, yung tatay ko naman engineer siya sa ibang ibang bansa. Tapos mostly talagang kasama lang namin yung nanay ko kaya ayun, mama's boy, doon ako naging mama's boy talaga. And then mga kapatid niyo po? Yung mga kapatid ko, ayun, tatlo kami. Bunso nga ako, dalawa yung ate ko. So, nakakatuwa din na mga ate ko pinagtitripan ako noon, mini-makeupan ako ng bata ko, buti hindi rin ako alam mo yun, kasi baka iniisip nila na baka maging bading ako, pero yun, hindi naman ako naging bading noon. Pero yung mga ate ko, sobrang supportive noon, sa kalokohan ko, sila yung mga parang tawang-tawa din sa akin yung mga yan lalo na sa mga kalokohan. Yun yung mga unang sumuporta sa akin nung siguro nag-start pa lang ako.
Ang sarap na merong ganun. Kasi yun nga, pagka yung support nanggagaling sa family, parang mas nagkakaroon ka rin ng confidence Oo. na gawin yun sa iba. Kasi dun pa lang, okay ka na. So, ang ganda na may ganun, family support. Oo. So, nung bata kayo, ano yung naging dream nyo nun? Alam mo bang, hindi kasi, nalaman ko to kasi syempre, pumunta ako sa Pangasinan to, parang may lumapit sa amin na, sabi niya, uy, ako nagpalaki sa'yo. Ganyan, ako nung palaki. Alam mo ba, kwento niya sa akin na, ano lang daw, sobrang simple lang daw ng pangarap ko ng bata. Kasi yung ate ko daw sinasabi, yung panganay namin gusto kong maging doktor. Tapos yung pangalawa, gusto niya maging dentista, ganyan. Ako daw, gusto ko daw maging basurero. Wow. Totoo nga. Gusto kong maging basurero kasi gusto ko daw sumakay ng truck. Yun yung goal niyo. Yun lang yung goal ko. Nakakatawa nga nung sinabi niya sa akin yun, na parang siguro, nung bata pa lang ako, sira ulo na ako mag-isip. O iba na ako mag-isip. Yeah. Doon ko nakita na iba yung way ko kasi ako lang siguro sa magkakapatid yung naiba ng landas. Kasi yung ate ko dalawa, engineer yun eh. Kasi parang siguro sa tatay ko. Tapos ako naman pumunta doon sa medical field. Doon sa nanay ko. Niyo, okay. Nag-nursing ako noon. Tapos parang ganun pala yung kasi nung una, hindi ko naman ina-accept na magiging comedian ako. Ganun. Hanggang sa parang syempre kung ano yung balak ng magulang mo sa'yo, yun yung susundin mo eh, di ba? So nag-nursing ako, hindi ko siya matapos kasi wala pala dun yung interest ko. So bulakbol din ako hanggang sa lumipat na naman ako ng school, hindi na naman ako nakatapos. Hanggang sa parang ano bang gagawin ko sa buhay ko? Meron akong isang kaibigan na nagtatrabaho siya sa isang multimedia company. Tapos ako, wala akong idea kung ano yun. So sabi niya, naghahanap kami ng writer. Ganyan. Ang alam niya, nakakatawa lang ako. Parang yun lang. Kasi, in person, mag-ano lang kami. So baka gusto mo baka gusto mong sumali. Ganyan. Sabi ko, sige ba? Kasi nung mga panahon na yun, dahil bulak-bulak ako, hindi ko alam kung, gusto ko na mag-work, pero hindi ko alam kung paano. Nag-graduate na po kayo nitong time na to? Hindi pa rin ako. While studying? Oo, parang ko doon, nagpanggap na marunong. Totoo, nagpanggap ako na marunong. Parang pa nga, naalala ko yung boss ko. So, nung naalala ko yung boss ko, pagpasok ko ng ganyan. So, nagtanong-tanong siya, ganyan. Ang sinabi ko lang sa kanya, po, babalikan po namin yan. Tapos, bigyan po namin kayo ng ganyan. Nagpanggap ako hanggang sa ma-absorb ako. Wow. Oo. Ewan ko, kasi parang yung kaibigan ko rin, si Diego yun, siya rin yung tumulong sa akin para din mag-stick dun sa, ma-absorb dun sa work. Hanggang sa, di ba natututunan naman, siguro, ang pinagpapasalamat ko lang yung isa sa mga gusto kong ugali ko yung nakakapag-adjust ako sa isang nagbe-blend ako parang ganon. So dahil doon nagkaroon ako ng experience. Doon ako nag-start na nakakapagsulat ako ng comics, nagboboses ako doon sa animation. All around. Oo, doon kasi kami pag kunyari, dahil writer kami at wala kaming sinusulat, kung ano yung trabaho na available, di gagawin mo. Nag-PA na ako, nagbubuhat ako ng kung ano, nagka-clapper ako. Ang dami kong naging experience dun sa opisina na yun na pinagpapasalamat ko kasi, kumbaga parang na-expose na ako dun sa mundong pupuntahan ko pala. Parang ganun. Parang dun yung naging school nyo for media. Oo. Yeah. Pero nung sa nursing, bakit po nursing yung napili nyo? Yung mga panahon na yun, yung uso kasi. Pagka sinabing nursing ka, yayaman to. Buti hindi kayo na-trauma sa mga vaginang nakita nyo. Nag-nursing ba din kayo? Hindi na. Kasi syempre mamasboy ako. Parang nakita ko rin siya na nandun din siya sa medical field. So parang ang inaano ko, tapos yung mga kaibigan ko, puro nursing sila, ganyan. O sige, nag-try na rin ako kasi yun din ang pinakamadaling puntahan nun. Parang, kung mag-nurse ka,
nasa likod na ng utak mo na ay magiging maganda buhay nito. Kasi mga panahon nun talagang yung nurse, sila yung kumbaga parang masasabi natin na in demand nung panahon na Yes, yun. true. Pero yun nga po, napunta kayo sa media. And then, after dun sa work na yun na all around, ano nang nangyari after? Dahil dun sa work namin na yun, syempre natututo na rin ako ng konting pagsusulat, ganyan, hanggang sa naano ko ni Eri Niman. Nakita niya ako sa isang kasi gumagawa-gawa kami ng mga video na eh. Wala pang, hindi pa uso yung hindi pa uso yung vlog. Hindi pa vlog ang tawag. Ang tawag pa nun, ang tawag dito, viral videos, mga ganun pa. Gawa tayong mga viral videos, mga Carsoncillo Show. Sa YouTube, makikita nyo yun. Yun yung mga parang sketch show namin na ginagawa namin nila Diego, na parang wala lang, gusto lang namin gumawa na mailabas namin yung mga kalokohan namin hanggang sa nakita ni Eri Niman yun, tapos inaya niya ako sa isang open mic. Ito na po ba yung sa Tomato Cake? So yung open mic, ito yung testingan ng mga jokes, wala pa akong alam nun. Akala ko ano yung open mic? Parang hindi ko alam na may eksena noon ng stand-up comedy. So, nung pagpunta ko, sabi ko doon sa kaibigan ko na, mayroon nag-aaya sa akin. Sabi yan. Tapos, pupunta ka na lang din. Di, magsulat ka na. So, nagsulat ako. Ano po yung pinrepare nyo noon na... Ang una ko pang joke nun ang introduction ko pa nun bago pa lang ako nun. Sobrang kabado talaga ako nun. Sabi ko, ako po si Nonong, dati po akong ninja. Ganyan yung una kong, Tapos, meron akong maliliit na laugh na narinig. Actually, dalawa kami noon. Yung isang kaibigan ko sa Carsoncillo, sinamahan niya ako para kaming pork chop duo. So, nung, swerte ko, yung parang ang joke ko pa noon, nagkaroon sa X-Men. Umikot yung joke ko nun sa parang, napagkwentuhan naming magkakaibigan na translate ko lang sa stage. So nung na-try ko siya, sabi ko, hala, ito yung mundo para sa akin. Doon yun na na-feel. Oo. Kasi bilang class clown ka, tapos para bang siyang naulit. Dahil syempre, dahil class clown ka, lahat ng attention ng mga classmate mo nasa iyo dahil tumatawa sila eh. Ngayon, nung pagpunta ko doon sa open mic, hala, parang naulit. Ganun, Oo. Tapos, hanggang sa naramdaman ko na one day, hala, hindi na ako nakakatawa. Ganun. Kasi hindi pala siya ganun na araw-araw palagi na nakakatawa ka sa mga tao. At saka, stranger yun eh. Yes. May pagkakataon pa na ang kasama ko dun na sinama ko yung mga barkada ko. Para at least may tawa na ako agad. Okay. Kasi mga barkada ko na yun eh. Hanggang sa umiinom pa ako nun umiinom pa ako nun bago mag-set, as in parang pampaano ng kaba. Oo. Pero sobrang kabado talaga ako nun, tanda ako nun. Kasi yung yung beer sa Tomato Cake 50 pesos lang eh. Tapos pa yun, yung Sub-Zero, yung malamig na 500. Naku, talagang siguro nakakatatlo muna ako nung bago sumalang. Tapos hanggang sa yun doon ko na na-meet si GB. GB Labrador. Si GB Labrador, siya yung siguro hanggang ngayon siya yung naging mentor ko sa lahat. Sa pagdating sa stand-up comedy. Parang ang swerte ko lang din siguro all throughout ng career ko hanggang ngayon. Sobrang malulupit yung mga nakakatagpo kong mga tao. Totoo yan, sobrang swerte ko dun sa mga taong na namimit ko dun all throughout ng career ko kasi nagiging mentor ko sila. Masasabi ko at mapagmamalaki ko yun na lahat ng mga naging mentor ko malulupit.
Kaya siguro na iba yung training na pinagdadaanan ko kapag From best of the best na yung oo, na-experience niya eh. Yeah. totoo yan. Sobrang blessed ako dun na makatagpo. Anyway, si GB, nag-start siya ng, syempre, para para ka magstay sa isang lugar, kailangan magkaroon ka muna ng isang tropa eh. Si GB yung naging tropa ko dun sa open mic na siya yung nagpaupo sa akin kasi ganun siya talaga kahit hanggang ngayon sa mga open micer. Siya yung hinuhubog niya talaga eh. Parang siyang tatay talaga. Oo. Kumbaga parang masasabi ko nga na siguro ako yung isa ako sa mga naging ang anak ni GB ako sa tsaka proud ako doon. Kasi kumbaga yung tinulong sa akin ni GB na ko siya na namunga siya ng hanggang ngayon magkakasama pa rin kami at kung saan ako napunta. Ang ganda. Kung hindi niyo pa po napapanood yung interview with Sir GB and kay Miss Jeannie, ayan, meron po tayo niyan. Yung sa naman po, 'di ba parang 2 years kayo nagsa-stand up. So parang naging niyo yun, rehearsal for Funny One naman. So paano naman po kayo napunta sa Funny One? Sila Sherwin Benvenida. Ayan din, malupit na writer din yan. Nga lang siya, pumanaw na si Sherwin. Pero si Sherwin yung isa sa unang nagbukas ng pinto para sa, siguro yun lang yung pagkakaalala ko. Siya yung unang, ito yung, kasi yung Funny One yung nagbukas ng pinto para sa mga male stand-up comedian o male comedy search siya eh. Para siyang nilimit nila yung pagkuha o paggawa ng comedy show na yun para dun sa mga male kasi kumbaga parang kumukonti na daw yung so ang solusyon nila is gumawa ng competition para siguro makadiscover ng mga panibago. Siguro 2 years pa lang ako nun sa eksena. So, sobrang baguhan talaga ako nun nung mga panahon na yun. Ang alam ko at saka pagkakatanda ko, meron lang akong 10 minutes na joke na nabuo na. Yeah. Sa 2 years na pag-open mic ko, may 10 minutes lang ako. Tapos yung iba dun, hindi pang TV. So, meron lang akong 5 minutes na solid. Oh my Masasabi gosh. kong solid. Yung as in matatawa yung mga tao. Na-sure ka? Na-sure ako. Yeah. Tapos, talagang laging lakas lang ng loob yung puhunan ko nun eh. Dahil laging iniisip ko na wala naman mawawala sa akin eh. Pero nung mga panahon na yun, nagkatalo na kami ng tatay ko. Oh. So, eto na yung panahon na yung tatay ko, pinapipili niya na ako. Gusto mo ba sa comedy or gusto mo ba dito sa akin? Kasi binigyan niya na ako ng offer na sabi niya, punta ka dito sa Indonesia, dito ka na mag-work, ganyan, training kita, ganyan. Ako, nandun ako sa part na, kasi pinagtapos niya ako eh. So kumuha ako ng 2 years na IT, tinapos ko. So after nursing, pagka-graduate niyo po doon, nag-IT kayo? Hindi, kunyari, nag-nursing ako, di ba? Hindi ko natapos. Okay. Nag-work ako. Tapos, nung nag-work na ako, pinagsabay ko yung pag-aaral. Yung IT? Oo, Okay. yung pinag-aaral. Kasi nag-writer ako, tapos pinag-aaral ko. Kasi ang pasok lang namin sa opisina nun, parang mga 3 times a week lang. So kaya naman Kaya naman. So, nung nandun na, tinapos ko na siya. Kasi, nandun na ako sa part na medyo parang iwas na ako sa bulakbol eh. Parang medyo seryoso na ako nun. So, pinipili ako ng tatay ko. Sige, hanggang sa inaya niya muna ako na, sige, punta ko muna dito sa Indonesia. Nag-usap kami. Nag-start na ako mag-stand-up nun. Sabi niya, magkano ba yung kinikita mo dyan sa stand-up? Wala akong nasagot kasi wala open mic kasi wala. Diba? Yeah. As in talagang pag pumunta ka sa open mic, gastos mo, pagkain mo, gastos mo, tapos ang bayad lang halos nun, ang pinakaunang pay ko ata 1,000. Galing pa ako ng Novaliches nun. Wala na rin. Ubus din. Kumbaga, pure passion lang talaga eh.
Tsaka hindi namin iniisip yung kinikita noon. Basta magkaroon lang kami ng stage time. Ganon kami kagutom sa stage para lang makapag-perform, ganon. Yeah, tsaka gusto niyo yung ginagawa niyo eh. Oo, doon ako masaya. Yeah. Hanggang sa yun, dumating na sa punto na pinapili na ako ng tatay ko. So, sabi ko pa, sige, wait lang. May sinalihan ako ng competition eh. Pagkatapos nito, doon ako magde-decide. Kung magiging okay. Kasi gets din naman ko sa nagagaling yung tatay nyo. Syempre, practicality, paano ka mabubuhay? Oo. So, ayun. Okay, so nagkaroon ng ganong pag-uusap. And then, Tapos, nung sumali na ako, ang tindi ng competition eh. Buong Pilipinas yun. true. Kumbaga, parang Luzon, Visayas, Mindanao, tapos kami yung representative ng NCR nun, Metro Manila. Tapos, kami rin yung representative ng Comedy Manila. Yeah. Tapos, kasi parang bagong style. Kasi sa atin, iba yung style ng stand-up comedy. Ang stand-up comedy na na-adapt namin yung western eh. Hindi kami ng okray, di ba? Parang iba. So parang, paano namin may introduce yung style namin sa TV? So kaming dalawa ni Rems yung pumasok. Sabay-sabay pa kami nila Red, nila James. Kaya lang ang pinalad nun, dalawa kami ni Rems ang nakapasok. Kasi nag-top 26 eh. Tapos ang kukunin na lang nila, parang sa buong Luzon, Visayas, Mindanao, nag-top 26. Tapos magpe-perform kami sa Dolphy Theater. Tapos ang sabi sa amin nun, may mga boss lang na manonood sa inyo ah. Ito yung audition phase. Ito na yun. Kumbaga parang pag nakapasok ka nito, pasok ka na sa TV. Tapos nung nag-competition na, paglabas namin dun sa stage, grabe, nandun lahat. Sila Ma'am Charo, sila Direk Bobot, Grabe. sila Bigatin. FMD, tapos sino pa ba yun? Basta ang dami. Sila Tita Cory, ang dami Lahat. talagang Oh my boss God. ng ABS. Sobrang kaba ko nun. Pero sinwerte ako nun. Kumbaga parang sinwerte kami ni Rems na talagang kasi ang inisip ko nun, ito lang yung ito lang yung mga parang ang konti lang ng jokes ko nun eh. Pero nakapasok kami. So nag-top 11, nag-top 10 kami. Nakapasok na kami. Nung nakapag-top 10 na kami, di sinabi ko na nga sa tatay ko na parang pagbigyan niyo na ako para dito. Second week, na-eliminate ako. Sabi ko, anong mangyayari? Kasi kumbaga parang eto na to eh. Kung gusto ko nang patunayan sa kanya na yung landas na gusto kong puntahan, etong stand-up comedy. Hanggang sa, yun nga, na-eliminate. Iyak ako ng iyak. Naalala ko pa yun yung mga parang gumuho yung lahat. Parang kasi syempre, alam mo yung nandun ka sa part ng, kung nasa pelikula ka, kumbaga parang, yung kwento ng buhay mo, papunta ka na dun sa happy ending hanggang sa boom! Yun, tinanggap ko siya. Pero, nung nakita ko ng tatay ko, natanggap din niya. Siguro nakita niya na yung love mo for it din. Oo. Sabi niya ganun, dun ko narinig yung tatay ko na, na proud siya sa akin, ganyan. Kasi, ang sakit na ng ulo niya sa akin, hindi ako makapagtapos. Hindi ako makakuha ng trabaho na maayos para sa akin. Ganon yung parang yung frustration ng magulang, yun nga, maintindihan naman natin yun dahil nga, syempre gusto rin na mapaayos yung buhay ko. Pero, yun, na-eliminate. Tapos, nagkaroon ng usap-usapan na magkakaroon ng wild card. Tapos nakikita ko sila noon, napapanood ko sa TV, nandun sila Rem, sabi ko na parang naiinggit ba ako na eliminate na ako eh. Nung nagkaroon ng sinabi, magkakaroon ng wild card. Kasi syempre, ko na, yung parang on fire na ako noon. Kasi yung drive nyo noon, parang all or nothing na to eh, parang ganon. Totoo. Yun na yung pakiramdam ko noon. Talagang wala nang balikan to. Kasi nakuha ko na yung loob ng tatay ko eh. So ang gagawin ko na lang, galingan ko na lang.
Tapos swerte naman ako na nakuha ko yung wildcard na slot. So nakapasok ko ng finals. Hindi man ako nakapag-champion, si Rems talaga, sobrang lakas ni Rems nun. Yung mga panahon na yun, talagang yung rock and roll to the world, naging, naging Trending. Parang pinomina pa nga, parang ganun. Parang ang tindi nun, ang tindi talaga ng rock and roll to the world. Lahat maririnig mo. Ginagawa pa nga budots yung ni Rems mga jokes niya eh. Ganun kalakas si Rems. Pero, nung nag-uusap kami ni Rems, kasi representative kami ng Comedy Manila nun eh. Nag-usap kami. Sabi niya, pag dalawa na lang tayo, sumayaw na lang tayo sa stage. Kumbaga, pagtatalunan na lang namin kung sino yung champion at first. Nung tinawag yung third, ako, sabi ko patay, may ano pa ata, may tulog pa ata kami. Pero siya yung nag-champion. Pero malaking bagay yung nangyari na yun. Kasi, kumbaga, hindi man masyadong pumutok yung stand-up comedy, pero nakilala yung style ng na-introduce na, nakita na sa TV. Yun, tapos hanggang sa afternoon, yun na yung hindi man ako nag-champion, pero may mga pintong bumukas para sa akin nun. Yun. And then doon na after parang 1 year PBB, no? Oo, 2016 yung PBB. 1 year, una muna kasi ano nangyari after ng Funny One? Yung after ng Funny One, nakita kami ni nakita na kami ni so si Direk Bobot kasi yon, isa rin sa mga mentor ko yon, si Direk Bobot. Sobrang tahimik doon, wala siyang masyadong sinasabi. Ang ginagawa lang niya is parang hinahayaan ka niya kung paano o yung ano yung way mo, kung ano yung diskarte mo. Kumbaga, binibigyan kanya ng freedom. Kasi dati nagtanong ako sa kanya, Direk, paano ba yung ginawa ko? Hindi, kaya mo na yan. Ganun siya palagi. Tsaka, hindi siya masyadong nagbibigay ng pointers, pero malalaman mo na kung paano kanya tinutono. Ganun. So, nung nandun na kami, siguro nakita niya na, ito, bagay ako sa sitcom, hanggang sa dinala niya na invite ako sa Home Sweetie Home. Yun yung pinakaunang introduction ko sa TV. Sobrang proud na proud sa akin yung mga magulang ko. Proud na proud yung pamilya ko sa akin. Kasi from galing dun sa bulakbol hanggang sa, nasa TV ka na. Hanggang sa unti-unti na rin akong kumikita ng maayos. Ganyan. Hanggang sa unti-unti na rin ako nakakatulong sa bahay. Hindi na ako sakit ng ulo, nabunso. Ang ganda. May ganun. Medyo, nag-upgrade ka naman ng konti. Hanggang sa, ayun na, nung siguro, nandun na ako, pumunta na ng, siguro, pagkalipas ng 1 taon, nakakuha ko ng, call para sa PBB. Yes. So, nagkaroon ng audition para sa Celebrity Edition. Kamusta experience nun? Paano yung audition and everything? Alam mo, nakakatuwa nga kasi yung comedy talaga yung tumutulong sa akin para makapunta ako sa mga bagay na hindi ko ina-expect. Kasi, yung may joke ako nun tungkol sa PBB Squatters Edition. Yes. Yun yung isa sa mga joke ko noong Funny One pa lang. Yun yung isa sa mga joke ko na talagang siguro tumatak din yun. Na yun ang siguro nagdala sa akin sa loob ng bahay. Kasi para siyang nagsasagutan kami ni Kuya nun eh. Parang gumawa ako ng material na para akong housemate na squatter na nakikipagkwentuhan o nakikipagsagutan kay Kuya na bilang ako isang squatter, ayoko nang umalis sa loob. Kasi nandun na lahat eh. Nandun yung pagkain, nandun na yung kuryente, 'di ba? May swimming pool pa. Hanggang sa pinerform ko siya doon nang nag-audition ako. Tapos hindi naman din ako nag-expect kasi PBB na yun eh. Kumbaga parang makukuha ba ako diyan, ganon. Hanggang sa ayun, tinawagan ako na okay, game na daw, hanggang sa dinala kami sa hotel. Parang sinasabi nila nun parang yun yung parang paraan nila para baklasin ka nila dun sa totoong mundo. Ang saya ng experience kasi grabe nakasama ko sila JK, sila Yasi, sila
sila Elise, sila McCoy, Yes. na sila DJ Chacha, na hanggang ngayon nasa eksena pa rin, 'di ba? Parang nakakatuwa na makasama tong mga tao na to na kumaga parang wow, nandito na pala ako, na galing doon sa Bulakbol hanggang sa nag-PBB na ako bigla. Tapos tapos doon ko talaga na parang grabe, ito ba talaga yung pagiging artista, gano'n. Kasi sobrang grabe, as in makita ka lang ng tao nun, talagang naghihiyawan sila hanggang sa basta iba yung experience ng PBB. Doon ko na na parang eto pala yun, yung mundong nakikita mo yung mga artista na hinihiyawan sila, yung parang sobrang lahat gusto magpa-picture sa'yo, ganun, parang ibang mundo yun na hindi ko nakita sa isip ko na mapupuntahan ko siya. Wow. Tapos nag-perform din kayo nung kay Big Brother. Tapos naiyak kayo nun, di ba? Yung ginawa niyo yung squatter. O edition? Oo, sobra. Kasi imaginein mo, From writing it. sinusulat mo lang. Kasi magi-start yan sa isang idea na parang paano kaya kung makikipagsagutan kami nung nag-uusap kami? Grabe. Sabi ko, hala. Ito na yun, nakakalabot yan. Oo, sabi ko, ito na to. Sabi ko, bakit nangyayari siya? Na hindi ko alam ba. Basta parang hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya ma-translate into words yung pakiramdam na mangyari sa buhay mo yung ini-imagine mo lang. Or parang basta, di ba? Parang hanggang ngayon, pag iniisip ko nun, parang sobrang tinetreasure ko yung pakiramdam na yon, na hindi ko man siya maikwento ng buod, pero masasabi kong sobrang hindi kapani-paniwala yung na yun. Ang ganda ng ganong experience and ang daming ang nag-open lalo na doors after nun. Ano ba yung identity nyo as a comedian? Tapos paano nyo siya nabuo in the years na nagsa-stand up din kayo tsaka sa mga na-experience niyo?